Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O eto na. Eto na ang magiging sakit sa ulo mo, Baste at iba pang mga social media personalities. O eto na ha. Sana kung gaano kayo katapang magsalita, ganon din ho kayo katapang humarap at sumagot. O eto na ho ang magiging premyo nyo. Eto ho mga ka-action, mga kakampeng. Panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Sinusuri na ng NBI ang kontrobersyal na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte laban sa Pangulo. Matatandaan sa paglulunsad ng kanilang Rage Coalition. Inihirit ng alkalde na kailangan nila ang ulo ni PBBM. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi limitado kay Davao City Mayor Baste Duterte ang investigasyon ng NBI laban sa mga magbabanta sa Pangulo, sa First Family at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Yan ang nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng mga ulat na sinisilip na ng ahensya ang naunang pahayag ng alkalde laban kay PBBM. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ayon kay Matibag, naglabas na siya ng administrative order tungkol dito. It so happened na nung lumabas yan, it's also the same time that si Mayor Baste has a statement doon sa isang pagtitipon. Kaya siguro sinasabi na siya yung imbestigahan. But of course, if that will qualify doon sa ating nilabas na administrative order, then yung direction natin papunta rin doon. Dagdag ni Matibag, ilang social media personalities na rin ang kanilang natukoy na umano'y nagpapasimula ng mga banta laban sa Pangulo at sa iba pang opisyal. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Malacanang na hindi na kailangan ng bukod na utos para mag-imbestiga ang NBI dahil mandato nila ito. Kasunod din niya ng pagbunyag ng alleged bagman na si Ramil Madriaga, ang key witness sa VP Sara impeachment proceedings tungkol sa umano'y assassination plot laban kay PBBM. Ayon sa palasyo, hindi na bago ang mga pagbabanta dahil una na rin daw itong ginawa ng pangalawang Pangulo mismo. At isa rin ito sa pinag-ugatan ng impeachment complaints laban sa bise. Para sa agenda, Ayan na ha. Good job NBI. Maraming salamat naman po sa pagbigay nyong atensyon dito sa sinabi ni Baste dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Maraming salamat naman po at inaksyonan nyo po. Dahil kung hindi nyo po ito aaksyonan, mahirap ho ito. Baka masanay ho ito si Baste at kung ano-ano na lang ho ang sasabihin sa Pangulo. At ito pang ibang mga social media personalities, akala mo kung sino man na makapagsalita kay Pangulong Bongbong Marcos, no? So, yan po ang magandang gagawin ng ating mga National Bureau Investigation. Maraming salamat po sa inyong pag-action. O sana, no, mapanood ho natin si Baste kung paano ho siya humarap at kung paano ho siya sumagot. Ayan na po, Baste, ang inyong premyo ha. Hihintayin nyo po na ma-invite kayo ng NBI. Ang kawawa dito yung ibang mga social media personalities. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sige lang. Banat lang kayo ng banat ng yung mga banat nyo na lumalabag na sa batas. Talagang may kaano po yan. May kaakibat ho talaga yan na pananagutan. Ayan na po ha. So ngayong umaga, mamayang alas 10, no? So present mamaya si dating Senador Antonio Trillanes sa Committee on Justice na kung saan titingnan ho natin kung ano ang maibubulgar nito ni dating Senador Antonio Trillanes. At mamayang 5 PM doon naman sa dahig, no, na kung saan, no, titingnan o susuriin ng mga judge ng ICC kung talaga bang sila pa ay may jurisdiction pa dito sa kinakaharap na kaso ni Digong. Yan po ha. Good luck na lang sa inyo, Sara, at good luck na lang din po sa inyo, dating Pangulong Duterte. Ayan na, mga premyo. Matatawa talaga ako dito sa
gusto ko talaga mapanood si Baste. Oo, kung paano siya humarap sa NBI at sumagot. Baka sabihin naman ni Baste, ha, joke ko lang naman yon. Baka gaya-gayahin mo naman ang tatay mo. Wala naman akong sinabi nun. Ayan ha, klarong-klaro po, no? Klarong-klaro ang sinabi ni Baste. At isa po talagang may tuturing ho talaga ito na pagbabanta sa Pangulo, di ba? Diyos, grabe naman. Magmula sa ate, dito man kay Baste, sus, Diyos ko po, halos pararihas na lang. Diyos ko. Tapos kung ipapatawag raban ng mga to, iwan ko lang. Diyos ko. Si Sara Duterte, ang tapang magsalita, pero pag oras na ng siya ay pasagutin, ayaw sumagot. O tulad na lang ng kinakaharap niya na impeachment. 'Di ba? O hindi sumisipot. Pero sige lang. Sabi nga natin, mananaig ang katotohanan. So yun lang ho mga ka-aksyonog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.